pagbati ni Kristo sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bago natin pagpatuloy ang ating pagdiriwang sa banal na misa sa ikatlong linggo ng Kwaresma, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na dubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Tinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin, pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway, upang sa pagpapatiripa ng aming budhi sa iyong harapan, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang yan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin.
Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito, na mahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinilaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salita, salitang bumubuhay ng walang hanggan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salita, salitang bumubuhay ng walang hanggan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati.
Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay ng walang hanggan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay ng walang hanggan. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay ng walang hanggan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa sa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Papuri at pasasalamat sa Panginoon, Hari ng kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Papuri at pasasalamat sa Panginoon, Hari ng kalwalhatian, magpasawalang hanggan, walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balitaan ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Isus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Sinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapa. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama.
Naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito, muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng tao. Ito, mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam na natin yung kwento ng 6 na bulag. Pumunta sa elepante. Yung tagiliran ang nasalat ng isa, sabi niya parang pader pa lang elepante. Yung isa parang lubid dahil buntot ang nahawakan. Yung isa parang espada dahil yung tusk ang nahawakan. Sabi ng isa, parang pamaypay na malaki yung elepante dahil ang nahawakan niya yung tenga. Sa pagbasa natin na mula sa banal na kasulatan, lalo na sa Ebanghelyo, ang una kong bigyang diin ay kabuuan kaya ni Kristo yung ating pagkilala sa Kanya. Kasi madali kasi yung heart of Jesus, meek and mild, maawain, diba? Mahal ng mga bata, papakain ng marami. Ngayon, yung tinatadyakan ang mesa ng mga nagpapalit ng pera, kasama sa pagkilala mo kay Jesus, kasi nasa Ebanghelyo eh. Kaya kailangan, sa tagal ng panahon, na kinikilala ng ating bibig si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tignan din natin ngayon kung hindi ba tayo turo-turo spirituality. Yan yung sabi ni Pope Benedict XVI. Sabi niya, karamihan po sa atin, pinipili lang natin yung yung komportable tayo, yung hindi masyadong challenging, hindi tayo hinahamon, hindi masyadong nakakasakit sa atin, yung mga katangian ni Kristo na meek and mild. Itong nananadyak ng mesa nagpapalit ng pera, kasama sa pagkilala mo kay Jesus. Yan ang una kong bigyang diin. Kasi baka pareho tayo ng bulag, isang bahagi lang ang ating nasasalan, sasabihin na natin, yung elepante, para lubid. Kasi, yung buntot lang ang ating nahawakan. Dapat, yung kabuuan ni Kristo, ang ating makikilala. Sapagkat sinabi, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan. Baka mayroon tayong Kristo-Kristuhan. Pinipili lang natin yung maganda. Dapat yung kabuuan ni Kristo. Sapagkat, sabi sa pangalawang pagbasa,
Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Tunay na Diyos, tunay na tao. Umiiyak, tumatangis siya, nakikita niya sa Jerusalem. Nakikisaya, siyempre may inuman ng wine at saka pulutan. Pag may kasalan, andon si Jesus. Nagalit sa kanya ang mga Pariseo kasi sumasama siya sa mga tax collectors and prostitutes. Kabuuan ng buong katauhan ni Kristo bilang tunay na Diyos, tunay na tao, bilang kabuuan din, isang tunay na tao na nakalagay sa Ebanghelyo, kasama ang paggawaan ng lubid na panghagupit, pinagtabuyan ang lahat ng mga mangangalakal, yung nagtitinda ng baka at saka tupa. Sa minsang ito, unang kahilingan na makilala natin ang tunay na Kristo at hindi yung Kristo na gawa-gawa lang ng ating sariling guni-guni, sapagkat hindi naman humihingi ng masakit sa atin. Pangalawa, yung templo konsagrado kay Yahweh. Kaya nagalit din si Jesus. Sabi niya, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Napakadali dahil sa kasalanan ng tao na yung templo mawawala na sa tunay na layunin kung bakit siya ginawa. Yun din yung simbahan. 2,000 taon na patunayan natin. May abuso sa simbahan sapagkat may mga kasalanang mga pare, obispo, mga leader sa religious organizations. Maaga pa lang, alam na ng simbahan. Ang kaniyang salawikain, ang kaniyang motto, Ecclesia Semper Reformanda. Ang simbahan na palagiang nagbabalik loob, na palagiang binabago kapag napalihis na sa tunay na daan. So tignan din natin ang kabuuan ng simbahan. Kasi alam na natin, lubhang nasugatan ang simbahan doon sa mga pedophile na nambiktima ng mga maliliit na bata. Ang laking kahihiyan hanggang ngayon. We have not lived it down. Ilang daan ng pare ang hinubaran ng sutana ng Santo Papa, pinawalan ng magmisa at magiging mga pastor, tinanggal na. Pare pa rin sila kasi you are a priest forever. Kabuuan din ng simbahan ang tignan natin. Huwag lang yung para kasi ang eroplano Ang eroplano, noon yun, wala pang COVID, mahigit 2 milyong tao lumilipad araw-araw within 24 hours. So ang daming mga eroplano dyan. Pero bawat ilang buwan, may bumabagsak. Andun lahat ang TV camera, andun lahat. Kaunti lang yan wala pang 1% yan, 0.1% lang yan. Pero doon tayo nakatiyo. Pag may pedophile din, kahit kaunti lang porsyento yan, doon ang katuon din. Lalo na ang mga kalaban ng simbahan. Pero titignan natin. May Mother Teresa tayo. May Damian of Mulucay tayo, naglingkod sa mga may ketong hanggang siya nagkaroon ng ketong na rin at namatay na bata pa dahil sa ketong. Kabuuan din. So kabuuan ni Kristo kasama ang kaniyang pagtataob ng mesa ng mga mangangalakal, kabuuan ng simbahan na Ecclesia Semper Reformanda, at kabuuan din, pangatlo,
ng ating tungkulin. Ano ba ang dapat nating gawin? Na andyan pala si Kristo. Hindi lang pala siya meek and mild, kundi tinatadyakan yung mesa ng mga namamalit ng pera dahil nasa loob na ng templo. Kaya tignan po natin. Una, tulungan niya yung simbahan. Kung merong nang aabuso dyan, kasi nagbago na rin ang simbahan pagkatapos ng pedophile. Ang dami naming meeting. Ano bang protocol? Pagkasama mo yung bata, dapat wala na ngayong kwarto na kayo lang dalawa doon, nakabukas yun, o may kasamang mga adults. Ang daming protocol. Nagbago na rin. Pero dahil makasalanan, may makakalusot pa rin dyan. 10 taon nga sa seminaryo yung mga pare na pedophile, nakalusot pa rin Ang daming psychological test dyan. So tumulong kayo sa reformanda ng simbahan, sa pagbabago ng simbahan. Sa negative yon, para sa mga kasalanan ng simbahan na magbago na siya, magbabalik loob sa Panginoon. Pero yung positive din, ano bang dapat ninyong gawin para ang simbahan makatulong sa marami and will lead many people back to God and to themselves. Kasi ang nakikita ko, hindi rin kabuuan ng ating duty sa simbahan Yung privatized ng spirituality na nagsisimba naman, nagnonobena naman, pero wala silang pakialam doon sa society, sa environment. Turo ng simbahan po yan. Kaya yun ang 3 bagay na gusto kong bigyang diin ngayon kung magiging kabuuan ang ating pananampalataya. Yung kabuuan, kung sino si Kristo, ang ating pagnilaya. Yung kabuuan, kung ano ang simbahan, ang ating ding pag-isipan. At yung kabuuan, kung ano ang tungkulin natin para mapalago ang simbahan at makapaglingkod. Sabi ni Pope Francis, ang simbahan daw dapat ospital ng mga makasalanan. Kasi sabi ni Jesus, yung mga may sakit, ang kailangan ng doktor. Yung mga magaling na, hindi na kailangan ng doktor yan. Lahat ng mga makasalanan, narito. Dapat, paano natin sila mapapunta rito? Hindi lang yung mga makasalanan, kundi yung nangangailangan ng kahulugan ng buhay, kagaya ng mga kabataan ngayon, hindi na nagsisimba May samaan ng loob sila sa simbahan O kaya hanggang ganun na lang. Paano natin mapapunta ang mga kabataan para makahanap sila ng tunay na kahulugan ng buhay? Sa Ebanghelyo, sinabi rin, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Nagtaka ang mga Hudyo dahil 46 years na ginawa yung templo, 3 araw lang. Pero ang ibig sabihin ni Jesus, ang kaniyang katawan, ang templo. Kaya, kung ano si Jesus, yun din ang magiging tadhana natin. Magtagumpay tayo laban sa kamatayan. Magtatagumpay tayo laban sa walang hanggang kadiliman. Yan ang ating meaning. Yan ang ating sense of purpose. Yan ang dahilan kung bakit narito tayo kasama ng mga planeta at mga bituin at mga galaxy. Huwag nating kalimutan ang kabuuan ng ating pananampalataya. Sa kabilaan ng COVID, sa kabilaan ng pagbagsak ng ekonomiya, sa kabila ng mga disaster na darating pa pagdating ng climate change, nag-aalburuto pa yung 5 bulkan natin. Wala na bang katapusan ito? Dumami na naman yung may COVID. Variant ito. Baka hindi madadala ng mga vaksin yan. Ang dami nating mga alalahanin. Pero ang pangwakas nating tadhana, ang pag-usapan natin ngayon
samantalang sinabi ni Jesus na gibain ang templo ng kaniyang katawan at sa loob ng 3 araw, itatayo niya uli. Pinapaalaala sa atin na ang sukatan ng kahulugan ng ating buhay ay hindi iyong isang dakot na alikabok pag kinremate ka na. Lagi yan dyan kasi may columbarium dyan eh. Nagpapablessing, kaunti na lang, gano'n na lang. Isang dakot lang yan na alikabok. Sa ngayon, pag sabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito. Pinapahayag niya sa lahat ng ating sukatan, hindi isang dakot na alikabok na ilalagay sa urn, lalagay sa columbarium. Siya ang ating sukatan. Si Kristo, walang hanggang buhay, katotohanan. Ang sukatan natin ay buhay na walang hanggan. Magsitayo tayong lahat, pahayag natin ang kabuuan na ng ating pananampalataya, lalo na ang ating pananampalataya sa buhay na hindi magwawakas, kasama ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa kalangitan. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay ng manguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangbubuhay at mga nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba at makikilala natin ang kabuuan kung sino si Kristo. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mapagtanto nawa namin na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos, maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya ang pagtupad namin sa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, marahas, at nakikipinsala sa ating pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, gawin mo dalisay ang aming mga puso. Tulungon mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. kapwa nating ialay ating sariling kamay. Pagbigyan natin ang buhay, itong pag-ibig na tunay. Ang ating sariling kakayahan, bigyan natin ang kahalagahan. Ang ating sarili ay ating ilaan sa ating kapwa, sa kanyang kaunlaran. Kapwa nating ialay ating sariling kamay. At bigyan natin ang buhay, itong pag-ibig na tunay. Manalangin kayo mga kapatid, kung itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, kalugdan mo ang aming paghain upang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kasama ng iyong anak na minamahal, aming inalalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang
Ama naming banal, dapat kang purihin ng lahat ng nilikha, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayan ng Kristiyano upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Kaya Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng iyong Espiritu ang mga alay na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos na ipagdiwang namin ang misteryong ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinati niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog na dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, inaalaala namin ang kamatayan ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw, pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghaing ito. Pagmasdan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Luubin mong kaming magsasalo-salo ng kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kasama ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama si San Jose na kanyang esposo, mga apostol at mga martir, at lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbuga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Onesto, lahat ng mga obispo at mga pare, at ng iyong piniling sambayanang Kristiyano. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong mahal na harapan. Amang mauwain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namatay na at lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pagmamahal sa iyo.
Umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningang walang katapusan, na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pagtitiwalang manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, sa panalangin na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa na naging tao upang magbigyan tayo ng ganap na buhay. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakihintay po ang mga ushers upang magabayan.
espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag mong hayaan ako'y mawalay sa inyo. Amen. Panis vitae donum Patris, Iesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad domus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga
masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng lupa. Jesu panis vitae donum Patri, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos namang mangyari sa gawain na namin araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong paghilom na kamay. Mula sa takot sa kamatayan at karamdaman, itaguyod mo kami sa pag-asa at sa pagtatanging sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dablubhasang naatasan ng tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at sa katawan, katatagan sa kanilang paninindigan maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitan mo ng kapayapaang walang hanggang ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa may mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago ang kabanalan at pagbalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagangharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggang. Amen. Dumuludog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina na Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluluhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng Maria, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, San Arnold Jansen and Joseph Fredanovitz, ipanalangin mo kami. A short announcement. We invite everyone to join our Stations of the Cross every Friday at 5:15 this season of Lent. This is open to the public and live stream. Likewise, our open-air Station of the Cross is also open to the public. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayan ng Kristiyano
upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Habag ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan